Tumaas na naman ang ilog. Sa pagkakataong ito, baka hindi na makayanan ng bubong. Sa tuwing dumarating ang tag-ulan, ang maaliwalas at maalinsangang hangin ay tila lalong nagpapahina sa mga haligi ng sira-sirang bahay kubo. Isang araw, maingat na iniabot ni Aling Marites, ang tagapamagitan, ang litrato ng isang lalaking Filipino. Takot si Santi, ngunit sa gitna ng panganib na lulunurin ng baha ang kanilang lupain, kailangan niyang pumili. Makalipas ang isang taon, dumating ang kaniyang mga magulang mula sa Lausa Ninoy Aquino International Airport at doon, lumuhod sila habang umiiyak. Kung gayon, anong pagbabago ang dinanas ng babaeng ito mula sa bansang walang dagat sa loob ng isang taon? Ngayon, makinig tayo sa kaniyang kwento. Ako si Santi. Ang aking kwento ay nagsimula sa isang maliit na nayon sa labas ng Vientiane, Laos na dinadaluyan ng Ilog Mekong. Napakaliit talaga ng aming nayon. Hindi aabot sa 20 pamilya ang nakatira malapit sa ilog. Sa tuwing magsisimula ang tag-ulan, ang maalinsangan at mahalumigmig na hangin ay tila lalong nagpapabigat sa mga haligi ng aming sirang bahay. Araw-araw makikita mo ang mga monghe na nakasuot ng kulay dalandang kasuotan habang nanghihingi ng limos alms at pagsapit ng dapit hapon, nagtatapos ang araw sa paglubog ng araw na sumasalamin sa ibabaw ng ilog. Mahirap kami, ngunit masigla ang tawanan sa bahay. Si tatay ay nangingisda ng isdang tabang sa Mekong, habang si nanay naman ay nagtitinda ng Khao Puon Lao noodle soup sa night market para buhayin kami. Mayroon akong 4 na nakababatang kapatid, si Dara na 81, si Fang na 6 si Shun na 6 at ang bunso si Luen na 12. Lahat sila ay matatalino, lalo na si Dara na may talento sa matematika. Ang pangarap ni nanay at tatay ay makapag-aral si Dara sa universidad. Ngunit unti-unting inagaw ng mahabang tag-ulan na nagsimula ilang taon na ang nakalipas ang ngiti sa aming pamilya. Hindi ko alam kung dahil sa pagbabago ng klima, ngunit ang ulan ay naging mas matagal at mas malakas kaysa dati. Tuwing umaapaw ang ilog, nanganganib bumagsak ang mga haligi ng bahay. Isa-isa, lumipat na sa mas ligtas na lugar ang mga taga-nayon. May nangyari noong tagsibol na iyon. Malubhang nasugatan si tatay sa binti habang inaayos ang dike. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon, ngunit napakamahal ng bayad sapat na para mapag-aral ang isa sa mga kapatid ko sa loob ng 1 taon. Ako noon ay 21 at wala akong magawa kundi tumitig sa madilim na tubig ng ilog. 2 buwan nang hindi nakakapangisda si tatay dahil sa kanyang binti. Wala kaming pera para sa matrikula ng mga kapatid ko o kahit man lang para ipaayos ang sirang bahay. Ang kinikita ni nanay sa pagtitinda ng Khao Puon sa night market ay sapat lang para buhayin ang 7 sa amin. Maghapon siyang nagtatrabaho sa maalinsangang night market at kumikita lang ng 30,000 Lao Kip kada araw. Sa harap ng nagpapatong-patong na utang at bayarin sa ospital, ang halagang iyon ay parang patak lang ng tubig sa karagatan. Pumupunta ako sa ilog para mangolekta ng Kai Pen Lao River Weed para ibenta sa mga tita sa nayon. Mahirap na trabaho ang nakababad sa tubig buong araw, ngunit kahit papaano ay nakakatulong. Pero kapag tag-ulan, nagiging maputik ang ilog at hindi na ako makakuha ng Kai Pen. Magaling si Dara sa paaralan at pwedeng mag-apply para sa scholarship, ngunit hindi nito masasagot ang gastos sa mga aklat. Sina Sean at Lou, bagaman bata pa ay malapit na ring mag-high school. Nang bumuhos na naman ang malakas na ulan noong tagaraw na iyon, dumating sa aming bahay si Aling Marites. Siya ang kaning matchmaker na pinag-uusapan sa nayon. Narinig ko na maraming babae ang nagpapakasal sa mga lalaki sa Pilipinas, ngunit hindi ko kailanman inisip na makikita ko siya. Nanay ni Santi, napakaganda ng anak mo. Narinig ko na masunurin at masipag siya. Maingat na inilabas ni Aling Marites ang ilang dokumento at isang litrato. Napakabuting tao nito. Marami siyang kinikita sa pangingisda sa Pilipinas. Tiningnan ko ang litrato. Sinasabing 47 taong gulang siya at mangingisda sa isang pantalan sa Zambales, Pilipinas. Ang kaniyang mukha, na maitim dahil sa hangin dagat, at ang kaniyang magaspang na kamay ay tumambad sa akin. Napakatanda niya. Para sa akin na hindi pa nakakakita ng dagat sa buong buhay ko, ang lalaking iyon ay parang isang malaking alon na nakakatakot. 26 na taon ang tanda niya. Bulong ko. Ikinumpas ni Aling Marites ang kanyang kamay. Hindi. Mas mabuti ang matandang lalaki. Mas matatag sila at hindi tulad ng mga bata na kung saan-saan pumupunta. Isa siyang kapitan ng bangka. Malaki ang kinikita. Tumunog ang calculator ni Aling Marites.
Ang dowry bigay kaya pa lang ay 1.5 milyong piso PHP, katumbas ng halos 200 milyong lawkip. Ang perang iyon ay sapat na para ipaayos ang inyong bahay at may sobra pa. 300 milyong lawkip. Iyon ang perang kikitain ni nanay sa night market sa loob ng maraming taon. Sapat na iyon para ipaayos ang aming sirang bahay at para sa operasyon ni tatay. Bukod pa roon, magpapadala siya ng 30,000 PHP bawat buwan hindi bababa. Ang 30,000 PHP bawat buwan ay halos 60 milyong kip, sapat para mabuhay ang aming pamilya sa loob ng isang buwan. Nangako rin siya ng dagdag na tulong pinansyal para sa bahay ng pamilya at sinigurong makakapag-aral ang mga kapatid ko hanggang sa makapagtapos sila ng high school. Ngunit nagpatuloy si Aling Marites sa pagpapaliwanag ng mas detalyadong mga kondisyon. Sa likod ng matatamis na kondisyong iyon, mayroong malamig na katotohanan. Walang diborsyo sa loob ng 3 taon pagkatapos ng kasal. Iyan ang batas sa Pilipinas. 3 taon. Ibig sabihin, hindi ako makakabalik kahit anong mangyari. Kailangang tumanggap ng 6 na buwang pag-aaral ng Tagalog. Obligado rin iyan. Tagalog. Ang alam ko lang ay Lao at Thai. Kailangan kong pag-aralan ng isang ganap na kakaibang wika. Makakauwi lang sa pamilya 1 beses sa loob ng 5 taon dahil mahal ang pamasahe. 1 beses sa 5 taon, hindi pa ako kailanman nagkahiwalay sa pamilya ko, kahit 1 araw. At ang pinakakinatatakutan ng kondisyon na kailangan kong magkaanak sa loob ng 2 taon, namutla ang aking mukha, pag-uusapan ang pagkakaroon ng anak bago pa man ikasal. Nang gabing iyon, nagpulong ang pamilya. Nakaupo si tatay habang nakahawak sa kaniyang tungkod. Namamaga ang mata ni nanay sa kakaiyak. Seryoso rin ang mukha ng mga kapatid ko. Santi, kung ayaw mo, wag mong gawin. Mag-iisip pa kami ng ibang paraan, sabi ni tatay. Ngunit wala siyang lakas sa boses. Alam naming lahat na wala ng ibang paraan. Ate, hindi na ako mag-aaral. Magtatrabaho na lang ako para kumita, sabi ni Dara habang lumuluha. Hindi. Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong mag-unibersidad, sagot ko. Ate, hindi na rin ako mag-aaral. Pwede akong mag-aral ng mag-isa self-en, sabi ni Fang habang umiiling. Sina Sean at Louie, bagaman hindi lubos na naiintindihan ang sitwasyon, ay ramdam ang bigat ng kapaligiran. Santi, isipin mo, kung pupunta ka sa Pilipinas, mabubuhay ang buong pamilya natin. Makakaoperasyon si tatay, makakapagtapos sa unibersidad ang mga kapatid mo. Nanginginig na sabi ni nanay mula sa likuran. Muli kong tiningnan ang mata ng lalaki sa litrato. Ano ako sa mata ng taong ito? Isang nobyang binili ng pera? O talagang ituturing niya akong asawa? Dumarating ang takot sa aking isipan. Paano ako mabubuhay sa dagat, ako na hindi pa nakakakita ng dagat sa buong buhay ko? Paano ako ituturing ng magaspang na kamay na iyon? Hindi makakauwi sa loob ng 3 taon. Kailangang matuto ng kakaibang wika. Kailangang magkaanak sa loob ng 2 taon. Lahat ay nakalilito. Ngunit tiningnan ko ang tanawin sa labas ng bintana, ang sirang bahay. Ang mga kapatid na hindi makapag-aral ng maayos. Ang may sakit na tatay. Naisip ko na kung ako lang ang magsasakripisyo, 5 miyembro ng pamilya ang mabubuhay. Ang pagpatak ng ulan mula sa bubong ay nagpapahirap sa pagtulog ng mga kapatid ko. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Poprotektahan ko ang aking pamilya. Kinagat ko ang aking kuko habang iniisip na sa edad na 21, nasa pinakamasiglang yugto ako ng aking buhay. Ngunit wala akong pagpipilian. Ang ibang babae sa nayon ay umalis para magtrabaho sa Vientiane o kumita ng pera sa Thailand, ngunit hindi sapat iyon para buhayin ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, muli kong nakita si Aling Marites. Talaga bang magpapadala kayo ng pera bawat buwan? Paano kung hindi nila tuparin ang kasunduan? Huwag kang mag-alala, nakasulat lahat sa kontrata. Ang Pilipinas ay isang bansang may batas. Malaking problema kung hindi sila sumunod sa kasunduan. Ibinuklat ni Aling Marites ang mga dokumento. Lahat ay nakasulat sa Tagalog. Siyempre, wala akong maintindihan ni isang salita, ngunit mayroong bersyon na may salin sa Lao. Dito ka lang magtatatak. Sa loob ng 2 linggo pupunta na ako sa Pilipinas. Ang 2 linggo ay biglang naging isang katotohanan. Ang aking puso ay bumibilis. Nanginginig ang aking kamay habang itinatak ko ang pulang selyo sa kontrata. Sa sandaling tumatak ang pulang selyo sa puting papel, pakiramdam ko, iginuhit na rin ang aking kapalaran.
Pagkatapos kong magtatak, mabilis na nangyari ang lahat. Nag-apply para sa pasaporte, nag-visa, nagpa-medical check-up, at nakatanggap ng aklat aralin para sa pangunahing pag-uusap sa Tagalog. Ngunit napakahirap na mga salitang Tagalog. Inabot ako ng ilang araw para lang maisaulo ang kumusta po, salamat po, at pasensya na po. Minati sandano umustirika ansan. Iba't ibang bagay ang sinabi sa akin ng mga taga-nayon tungkol sa Pilipinas. Santi, malamig daw sa Pilipinas. Umuulan daw kapag taglamig. Narinig ko na kumakain daw sila ng maanghang na sinigang. Narinig ko na mahilig daw uminom ng alak ang mga lalaking Filipino. Ang bawat salita ay nagbigay sa akin ng takot. Lamig, maanghang na pagkain, alak, lahat ay bago sa akin. Nang gabi bago ang pag-alis ko, nagtipon ng pamilya sa aking silid. Niluto ni nanay ang paborito kong kaupoon. Mas tahimik si tatay kaysa dati. Ate, makakain ka rin ba ng kaupoon sa Pilipinas? Inosenteng tanong ng bunso, si Louie. Hindi ko alam, baka kailangan nating kumain ng pagkain ng Pilipinas. Sagot ko. Ate, kung nahihirapan ka, umuwi ka kaagad. Mag-iisip kami ng ibang paraan. Sabi ni Dara habang mahigpit na hinawakan ng aking kamay. Ibinigay sa akin ni Fang ang kanyang iginuhit na larawan ng aming pamilya na naglalaro sa ilog. Ate, dalhin mo ito at tingnan mo kapag nalulungkot ka. Ini madinga, ini komanas an madinga, maniko, an masan mikutasa. Ibinigay sa akin ni Shun ang kaniyang paboritong maliit na manika. Ate, kung magkakasakit ka, ipasa mo na lang sa kaniya ang sakit mo. Nang marinig ko iyon, bumuhos ang luha ko. Dumating ang araw ng pag-alis. Inilagay ni nanay sa aking kamay ang isang maliit na Buddha amulet. Santi, huwag kang magkasakit doon, babantayan ka ng Buddha. Umiiyak din si nanay, tila hindi niya mapatawad ang sarili dahil ipinadala niya ang kanyang anak sa malayo dahil sa pera. Inilagay ni tatay ang kanyang kamay sa aking balikat. Santi, kung nahihirapan ka, huwag mong tiisin. Tawagan mo si tatay. Mag-iisip si tatay ng paraan. Tatay, kaya ko po. Huwag po kayong mag-alala. Nanay, magiging maayos po ako. Babalik po ako na maraming dalang pera. Sumumpa ako sa loob ko na titiisin ko ito anuman ang mangyari para sa aking pamilya. Sa bus patungong airport, patuloy akong lumingon sa lumiliit na nayon, sa lumiliit na pamilya. Kailan ko kaya sila muling makikita? Sa eroplano, nakita ko sa unang pagkakataon ang laot ng ulap. Ang mga puting ulap ay walang katapusang nakalatag. Sa kabilang dulo ng ulap na iyon, naghihintay ang aking bagong buhay. Lumapag ang eroplano, nasa Pilipinas na ako. Napakalaki ng Ninoy Aquino International Airport na iya. Hindi ito maihahambing sa airport sa Laos. Maraming tao, mabilis ang lahat. May isang lalaking Filipino na dumating kasama si Aling Marites para sunduin ako. Sabi niya ay kaibigan siya ni Rico. Kumusta po? Maligayang pagdating. Bati ko gamit ang Tagalog na pinilit kong matandaan. Ngumiti ang lalaki at tinulungan akong dalhin ang bagahe. Sumakay kami sa kotse at nagtagal sa biyahe. Ang tanawin ng Pilipinas na nakikita ko sa labas ng bintana ay ganap na naiiba sa Laos. Matataas na gusali, malawak na kalsada, mabilis na mga sasakyan. Lahat ay kapwa kamangha-mangha at nakakatakot. Nagsimulang magbago ang tanawin. Mula sa lungsod patungo sa kanayunan, mula sa kapatagan patungo sa kabundukan, mula sa kabundukan patungo sa tabing dagat. Nang makita ko ang dagat, huminto ang aking paghinga. Ang malalim na asul na tubig ay umuungol at humahampas sa lupa. Para sa akin na nakakita lang ng payapang ilog mula noong bata pa ako, para itong isang buhay na higante. Ganap na naiiba ito sa kulay lupa na tubig ng Mekong, isa itong malalim madilim na asul. Bumukas ang pinto ng kotse. Sinalubong ako ng maalat na amoy at malamig na hangin dagat. Ang amoy ay ganap na naiiba sa amoy sa tabi ng ilog sa Laos, mas matindi at mas magaspang. Nakatayo si Rico doon. Mas matangkad siya kaysa sa litrato. Ang kaniyang boses ay mababa. Ang kaniyang balat na maitim dahil sa araw ay may mga bakas ng pagtatrabaho sa dagat. Tiningnan niya ako at nahihiyang kinamot ang likod ng kaniyang ulo. Napagod ka. Iyan lang ang maikling pagbati namin. Doon ko napagtanto na wala na talagang balikan. Tulad ng pulang selyo sa kontrata, ang aking buhay ay nagsimula ng kulayan ng bagong kulay. Umalis ako sa payapang ilog Mekong sa Laos at ngayon ay nakatayo sa harap ng umaalulong na dagat sa Pilipinas. Ramdam ko sa buong katawan ko na nagsimula na ang aking bagong buhay.
Ang aming bagong bahay ay isang lumang apartment na nakatanaw sa Masinloc Fishing Port sa Zambales. Nasa ikatlong palapag ito ng isang burol sa tabi ng pantalan. Maliwanag ang sikat ng araw sa umaga, ngunit paglubog ng araw, pumapasok sa bawat silid ang tunog ng mga alon. May isang lumang aparador sa silid at makapal na kumot na may ilang tahi. Kapag bahagya mong binuksan ang bintana, maririnig mo ang dagundong ng alon buong gabi. Wala boom! Ang tunog ay parang may kumakatok o parang lunukin nito ang buong bahay. Nang unang gabi, tinakpan ko ng kumot ang aking ulo at hindi ako makahinga ng maayos. Nanginginig ako. Ang tunog ng ilog sa Laos ay banayad, dumadaloy na tunog. Ngunit ang dagat dito ay isang tunog na hindi tumitigil sa pag-ungol, na parang isang halimaw na nagngingit-ngit ng kanyang ngipin sa ilalim ng bahay. Matagal akong tiningnan ni Rico. Tahimik siyang bumuntong hininga at pagkatapos ay walang sinabi. Kinuha niya ang isang unan at lumabas. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, nanikip ang dibdib ko. Galit ba siya sa akin? Pumasok ang kalungkutan at nabasa ng luha ang unan. Sa isang banyagang lupain, kasama ang isang banyagang lalaki, kasabay ng tunog ng banyagang alon, ginugol ko ang unang gabi ng aking buhay. Sa labas, umiihip ang hangin at ang bintana ay nanginginig at umiingit. Nakaupo ako at umiyak sa isang walang laman na silid, naghihintay lang sa bukang liwayway. Kinabukasan ng umaga, binuksan ko ang pinto at nakita ko ang isang maliit na tray ng pagkain na nakalagay sa sahig. Mainit na kanin, malabnaw na sabaw, at atsara pickled radish bilang kapalit ng maanghang na sinigang. May nakasulat na note sa tabi na isinulat niya sa kanyang kamay. Huwag kang matakot, hindi makakapasok ang alon. Nang makita ko ang sulat kamay na iyon, biglang may bumara sa lalamunan ko. Ah, kaya pala hindi siya natulog sa silid dahil hindi siya galit sa akin. Ginawa niya iyon para mapanatag ako dahil nakita niya akong natatakot. Siguradong galing siya sa trabaho sa dagat buong gabi at naghanda pa rin ng pagkain na ito bago umuwi ng umaga. Kinuha ko ang kanin at maingat na inilagay sa aking bibig. Maalat at mabango ito. Ganap na naiiba sa pagkain ng Laos. Ngunit nakakagulat na hindi ang tiyan ang uminit kundi ang aking puso. Pagkalipas ng ilang araw, maingat na nagtanong si Rico. Santi, kung gusto mong tumulong, gusto mo bang sumakay sa bangka minsan? Nang marinig ko iyon, nanikip ang aking puso. Sa totoo lang, takot ako. Ngunit naisip ko, ang dahilan kung bakit ako naririto ay upang tulungan ang aking pamilya kaya ako nakatayo sa harap ng dagat na ito. Hindi ako maaaring magtago na lang sa bahay. Sige po. Susubukan ko. Ang boses ko ay mahina ngunit may lakas ng loob na nagmumula sa sarili. Hindi ko malilimutan ang unang araw na sumakay ako sa bangka. Wala pang 10 minuto, nakaupo na ako sa sahig. Ang tiyan ko ay gumugulong, umiikot ang mundo. Hindi ito maihahambing sa maliit na bangka sa ilog ng Laos. Sa pag-indayog ng bangka, nasuka ako hanggang sa maubos ang laman ng sikmura ko. Umiling ang mga tripulante. Paano na lang kung ganyan ang asawa ng mangingisda? Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Pauwi, nagtago ako sa sulok ng eskinita at tahimik na umiyak. Miss na miss ko ang maalinsangang hangin ng aming bayan at ang payapang tubig ng ilog. Wala ba akong silbi rito? Lumapit si Rico sa akin. Gamit ang magaspang niyang kamay, inabutan niya ako ng itim na plastic bag. Papaya milkshake mula sa convenience store. Mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos mong inumin iyan. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata, nakatingin lang siya sa dagat sa malayo. Huwag kang magmadali, taga-ilog ka. Ang banayad na kaaliwan na iyon, ang bahagyang mainit na papaya milkshake, ay unti-unting nagpapabuti sa aking pusong nagyayelo. Sinusubukan din akong intindihin ng taong ito. Kinikilala niya na takot ako sa dagat. Mula noon, nagtatrabaho na ako sa dagat araw-araw. Naglagay ako ng sisik patch pantapa laban sa hilo, sumuka hanggang sa maubos ang laman ng tiyan ko, ngunit hinila ko pa rin ang mga lambat. Nagkapaltos ang aking mga kamay, nagdugo, ngunit hindi ako tumigil. Iniisa-isa kong inisip ang mga mukha ng aking pamilya. Isang araw, namantsahan ang aking mukha ng matapang na amoy ng isda. Ang sarili ko sa salamin ay bago sa akin. Napangiti ako ng mapait. Ngunit ng gabing iyon, pinunasan ni Rico ang amoy ng isda sa aking kamay gamit ang tuwalya at tahimik na ngumiti, para ka ng mangingisda ngayon. Ang mga salitang iyon ay mas matamis kaysa anumang papuri sa mundo. Mahirap ang bawat araw, ngunit naramdaman ko na unti-unti akong nagbabago.
Sa simula, hindi ako makahawak ng maayos sa gilid ng bangka. Ngayon, nakakapanatili na ako ng balanse sa umaalog na bangka. Mga 1 buwan na siguro ang nakalipas. Ang huli ng galunggong mackerel round scad noong araw na iyon ay napakarami. Habang nagmamadali ang mga tripulante, natural na tumulong din ako sa paghihiwalay ng isda, paglalagay sa kahon, at paglalagay ng yelo. "Oh, Santi, marunong ka na pala?" Nagulat na sabi ng isa sa mga tripulante. Nang marinig ko iyon, lumaki ang puso ko. May silbi na rin ako ngayon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon nagpasalamat sa akin si Rico. "Salamat, Santi, dahil sa iyo, naging maayos ang trabaho ngayon." "Insamogramo sapsambaran ni Zanitara na antisalan nitara ni Zanitara." Uminit ang aking pisngi. Ang babaeng mula sa bansang walang dagat ay nakakuha ng kaunting pagkilala mula sa isang tunay na tao ng dagat. Ang tunog ng alon ng gabing iyon ay hindi na nakakatakot. Sa halip, payapa ito, parang isang awiting pampatulog. Nang dumating ang taglaga sa Zambales, naiibang hangin sa dagat, ito ay naging mas kalmado. Ang simoy ng dagat ay nagsimula nang may bahid ng malamig. Dumating na ang panahon ng galunggong. Nagtatrabaho kami gabi-gabi hanggang gabi. Sumasakay sa bangka pagkalubog ng araw at paulit-ulit na nagahagis at naghila ng mga lambat hanggang sa mapuno ng bituin ang langit. Hindi na ako nahihilo sa bangka ngayon kahit gaano pa ito umalog. Hindi na ako natataranta kapag namantsahan ang muka at damit ko ng amoy ng galunggong. Nagkaroon ng makakapal na kalyo ang aking mga kamay at may maliliit na peklat sa bawat kasukasuan. Kapag tumitingin ako sa salamin, ang aking mukha ay maitim dahil sa hangin dagat, ngunit ang aking ekspresyon ay naiiba na sa dati. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, habang nagpapahinga ako sa gilid ng pantalan, tumawag si nanay sa Laos. "Santi, naipaayos na namin ang bubong gamit ang ipinadala mong pera. Ang binti ni tatay o operahan na sa susunod na linggo." Nanginginig ang boses ni nanay sa kabilang linya. Nakaluhod ako sa sulok ng pantalan at matagal na tiningnan ang dagat. Ang malalim na asul na alon ay mukhang napakatahimik noong araw na iyon. Hindi na ito ang aking kinatatakutan. Ang pawis na naiwan ko sa alon na ito ay naging matatag na bubong na nagpoprotekta sa aking pamilya. Ang katotohanan ito ay nagpatindig sa akin. "Nanay, kumusta po ang mga kapatid ko? Maayos po ba ang pag-aaral?" Si Lue, ang bunso, nag-high school na. "Lahat ay dahil sa iyo." Ang luha ni nanay ay humalo sa kaniyang mga salita. Uminit din ang aking mga mata. Kahit pa umiihip ang hangin dagat sa aking mukha, hindi madaling matuyo ang mga luha. Nang gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, biglang ibinaba ni Rico ang chopstick niya habang kumakain. "Patawag mo ang in-laws magulang mo rito sa Pilipinas. Magbakasyon sila," sabi niya. Nakatigil ang kamay ko na may hawak na chopsticks at tiningnan ko siya. "Ako na ang bahala sa tiket. Dapat makita nila ang dagat na tinitirhan ng anak nila." Ankonsan Shambizes. Ang taus-pusong pagmamalasakit na nakapaloob sa tila kaswal na tono na iyon ay nagpatahimik sa akin. Tumangulang ako, habang namumula ang aking mga mata. Ngunit sinadya kong yumuko para hindi niya makita. Ramdam ko kung gaano katagal siyang nag-isip bago niya nasabi iyon. "Talaga po, magastos po yan." "Huwag kang mag-alala sa pera, sa sipag mo, wala lang yan." Ang boses niya ay hindi na ang karaniwang magaspang, ngunit puno ng init. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang mga magulang ko sa Pilipinas. Nang bumukas ang gate sa NAIA at nakita kong lumabas ang mga magulang ko mula sa karamihan, nakalimutan ko kung paano huminga. Tumakbo ako at niyakap ko si nanay. Sa sandaling iyon, bumulalas ang iyak na matagal nang nakatago sa kaloob-looban ng aking dibdib. "Santi, anak ko," amoy lupa ng Laos si nanay ang amoy na miss ko. Kinuha ni Rico ang bagahe ni tatay at yumukod ng malalim. "Salamat po sa pagdating." Istanda nga, mahigpit na hinawakan ni tatay ang magaspang na kamay ng kanyang manugang at hindi ito binitawan. Ang pasasalamat at kapayapaan na ipinadala ng kamay na iyon ay malinaw na naramdaman. Sa biyahe patungong bahay sa Zambales, bumaba ang mga magulang ko at natigilan sila nang makita ang dagat na nakalatag sa kanilang harapan. "Santi, may ganito palang kalaking tubig sa mundo. Walang katapusan," sabi ni tatay habang nakatungtong sa tungkod at matagal na nakatitig sa alon. Si nanay, hinayaan lang ang hangin dagat na guluhin ang buhok niya at tumayo ng tahimik. "Sa ganitong lugar nakatira ang anak namin." Nang makita kong lumuhod silang dalawa at tahimik na umiyak, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko.
Sa mga magulang ko na nakakita lang ng ilog sa buong buhay nila. Gaano kalaki at gaano kabago ang dagat na ito. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa sala at kumain ng hapunan gamit ang isda na personal na nahuli ni Rico. Kumukulo ang sabaw ng isda. Nang tikman ni nanay ang atsara pickled radish na ginawa ko, ngumiti siya. Ang aming Santi, ang galing na magluto, para na siyang Filipino. Tahimik na kumuha si Rico ng tinik ng isda at inilagay sa mangkok ni tatay. Tiningnan ni tatay ang kaniyang manugang at ngumiti ng may kasiyahan. Manugang, salamat sa pag-aalaga sa aming anak. Wala po iyon. Mas nakakatulong po sa akin si Santi. Nang gabing iyon, matagal kong tinitigan ang mukha ng aking mga magulang habang natutulog sila. Ang mukha nilang may mga kulubot ay mukhang napakapayapa. Nakayanan ko. Ang tunog ng alon noong gabing iyon ay tunay na parang isang awiting pampatulog. Pagkalipas ng ilang araw bago bumalik sa Laos sa mga magulang ko, nag-iwan si nanay ng mga salitang ito. Santi, hindi na ako nag-aalala ngayon. Ang puso ng asawa mo ay kasing lawak ng dagat na iyan. Maging masaya ka anak ko. Maraming salamat talaga. Pagkaraan ng ilang sandali, may isa pang himala ang dumating sa akin. Ilang araw na hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngumiti ang doktor sa ospital. Bati, may nakita tayong gestational sac sisidlan ng sanggol. Matagal na hawak ni Rico ang ultrasound picture at hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa mata ng magaspang na mangingisda na ito. Salamat Santi, maraming salamat. Maingat kong inilagay ang aking kamay sa aking tiyan at tumingin sa labas ng bintana. Ang malalim na asul na dagat, na sa simula ay isang nakakatakot na bagay, ngayon ay parang isang matatag na base na nagbabantay sa aming pamilya. Si Santi, nakasing payapa ng ilog Mekong, at si Rico, nakasing lakas ng dagat, at ang maliit na buhay na dumating sa amin. Unti-unti kaming naghalo at nagsama. Minsan kapag tinitingnan ko ang dagat sa gabi, naiisip ko na malayo ang nilakbay ko. Ngunit dito na ang aking bahay. Ang babaeng mula sa bansang walang dagat ay asawa na ngayon ng isang lalaking nagmamahal sa alon at malapit na siyang maging ina ng isang bata. Nag-ugat na ako rito. Ipinanganak ang bata isang lalaki na may maliit na pulang mukha. Nang yakapin ko siya sa unang pagkakataon, hindi ako makapaniwala na mayroong ganitong himala. Ako, na nagmula sa bansang walang dagat, ay nagbigay buhay sa isang bagong nilalang sa tabi ng umaalulong na dagat na ito. Sa bawat paghinga ng bata, umaangat ang kanyang maliit na dibdib. Ang bawat maliit na kilos ay nagpapatunay sa aking puso. Nararamdaman ko na nakita ko ang pinakamahina, ngunit pinakamalakas na nilalang sa mundo. Tawagin nating tulong, maingat na sabi ni Rico sa sulok ng silid ng ospital. Tulong? Oo. Ang ilog ay dumadaloy at sa huli ay pupunta sa dagat. Sana ay lumaki rin ang anak namin ng ganiyan. Nang marinig ko iyon, bumuhos ang luha ko. Gaano kaya niya naiintindihan ang puso ko? Sa wakas, ramdam ko sa buong katawan ko na ang aking buhay na umalis sa Mekong at dumaloy sa dagat na ito ay ganap na niyakap ng taong ito. Ang pag-aalaga sa bata kasabay ng pag-aalaga sa trabaho sa dagat ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Bumangon ako bago sumikat ang araw para maghanda ng baon bago umalis si Rico para mangisda. Kapag iwinawalis ko ang mga lamba, tumatakbo ako sa bahay sa tuwing maririnig ko ang iyak ng bata. Araw-araw ay napakabilis at madalas ay nawawala na ang pakiramdam ko sa araw. Isang araw, umiyak ang bata buong gabi at halos hindi ako nakatulog. Ngunit kailangan ko pa rin pumunta sa dagat kinaumagahan. Nang makita niya akong pagod at nanginginig, mahinang sabi ni Rico, Santi, manatili ka na lang sa bahay ngayon. Kailangan mong alagaan ang bata. Okay lang ako, kaya kong mag-isa. Hindi, ngayon isa ka ng nanay. Ang bata ang uunahin. Ang matatag niyang boses ay nagpatango sa akin ng tahimik. Hindi niya ako itinuturing na katulong lang, kundi ina ng kanyang anak. Ang puntong iyon ay lubos na nakaantig sa akin. Si Tulong ay nag-iisa, 2 taong gulang na. Lumaki siya sa tabi ng dagat kaya hindi siya takot sa tubig. Sa halip, kapag narinig niya ang tunog ng alon, kumakaway siya habang tumatawa. Nanay, tubig! Kapag itinuturo ni Tulong ang dagat, naninikip ang puso ko. Ang dagat na kinatatakutan ko ay isang kaibigan at palaruan para sa batang ito. Kapag nag-video call kami sa mga lolo't lola niya sa Laos, malinaw na bumabati si Tulong sa laon na itinuro ko sa kaniya. Sa Baide, ang lola na nakatingin sa kaniyang apo sa screen ay laging nagpupunas ng luha.
Santi, napakalusog ng aming apo. Napakagaling mo talaga. Sa tuwing naririnig ko iyon, tahimik akong sumasagot sa loob ko. Hindi lang ako, maraming kamay ang nagtipon. Ngayon, isa na akong ganap na miyembro ng nayon na ito. Tumatawa ako kasama ang mga kapitbahay na tita habang nag-aatsara ng labanos at nag-uusap tungkol sa mga bata. Ako, nasa simula ay isang banyagang estranghero, ay natural ng tinatawag na asawa ni Rico, nanay ni Tulong. Santi, lutuan mo ba kami ng pagkain ng Laos? Napakasarap talaga, hiling ng kapitbahay na tita. Naghanda ako ng haupuon ng Laos. Bagaman hindi ito eksakto dahil sa mga sangkap na Filipino, ang pagpapasa ng kaunting lasa ng aming bayan ay nagpainit sa aking puso. Nang 3 taong gulang na si Tulong, gumawa ako ng isa pang desisyon ang kumuha ng Tagalog Proficiency Test. Nang dumating ako rito, nanginginig ako kahit sa simpleng pagbati. Ngayon nakakabasa at nakakasulat na ako. Si nanay, mag-aaral. Kailangan kong kausapin ang guro ni Tulong kapag mag-aaral na siya. Ang koda mi size kaming kuleda antanan anda 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 andaan. Tahimik na sinuportahan ni Rico ang aking pag-aaral. Kapag tinitingnan ko ang aklat-aralin sa hating gabi, laging may inilalagay siyang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ko. Lumabas ang resulta ng pagsusulit. Nakapasa ako sa intermediate level. Bagaman hindi ito napakataas na marka, para sa akin, ito ay isang malaking tagumpay na nagpapatunay sa sarili ko. Isang hapon habang kumakain ang buong pamilya, biglang sumigaw si Tulong. Tatay, gusto ko ring magmaneho ng bangka balang araw. De kaman mit naman nisan kachi. Ngumiti si Rico. Sige, tuturuan ka ni tatay. Ngunit marahas na umiling si Tulong. Hindi! Gusto kong magmaneho ng mas malaking bangka na pupunta sa bansa ni Lola at Lolo. Nang marinig ko iyon, nanikip ang puso ko. Ang batang ito ay lumaki, naniyakap na ang 2 bansa sa kanyang puso. Ngayon, may mga ilaw pa rin na nagbibigay liwanag sa dagat sa gabi. Habang tinitingnan ko ang ilaw na iyon, tahimik kong binalikan ang nakaraan. Ang takot nang dumating ako rito, ang pagkataranta sa dagat, ang hadlang sa wika. Lahat ay mahirap. Ngunit naisip ko, ang lahat ng oras na iyon ay nagpatibay sa akin. Ang aking pamilya sa Laos ay matatag na ngayon. Nakapagtapos ang mga kapatid ko sa universidad. Ganap nang gumaling si tatay. Ang sirang bahay ay muling itinayo. Hindi na ako kailangang mag-alala tungkol sa ulan. Si Rico ay hindi pa rin masyadong madaldal at magaspang pa rin. Ngunit alam ko na ngayon ang init sa loob niya. Nang makita ko ang likod niya habang dinadala si Tulong sa dagat, naramdaman ko na tama ang desisyon kong sumama sa kaniya. Ang babae mula sa bansang walang dagat ay naging babaeng nabubuhay kasama ang dagat. Tulad ng payapang daloy ng Ilog Mekong at ang umaalulong na alon ng Dagat Pasipiko, nagkita kami at naging isang daloy. Ako at ang pamilyang ito ay naging isang buo. Minsan, namimiss ko pa rin ang aming bayan, ngunit nakakita ako ng bagong pamilya rito at nagpapalaki ng mga bagong pangarap. Habang tinitingnan ko si Tulong na bumabati ng sabay di sa screen, naisip ko, sabi nila, ang ilog ay sa huli ay dumadaloy patungo sa dagat. Totoo pala. Sana ang kwento ko ay magbigay ng lakas sa isang tao. Gusto kong sabihin sa lahat ng nagsisimula ng bagong buhay sa isang banyagang lupain. Sumandal lang ng kaunti pa. Magbubukas ang daan. Ang alon ay talagang nakakatakot, ngunit sa likod ng alon na iyon, may naghihintay na mas malawak na karagatan. Masaya na talaga ako ngayon. Salamat sa panonood.